Sa ikalawang araw ng aming adventure mga birds ay pumunta kami sa isang isla at nanisid nitong napakaraming seashells. Napakasagana pala sa lamang dagat, napakalinaw ng tubig at napakaganda pa ng isla na to. At dito na rin pala kami nagluto at nag-food trip nitong mga nakuha naming seashells sa isla. Yun mga birds, dito sa aming adventure. Laking pasasalamat namin dahil lumipas ang gabi na ligtas kami dito sa dinaungan namin na isla. At pagkagising namin sa umaga, ito pala ang napakagandang view na aming makikita. Ang isla pala na to ay tinatawag na Hintutulo Island. Kaya pagkatapos naming magkape ay sinauli muna namin ang hiniram naming kaldero at saka balde. At naglakad-lakad na rin kami dito sa Malaburakay na white sand at napakalinaw pa ng tubig ng isla na to. At napag-alaman namin na isa pala ang isla na to sa mga dinadayo ng mga turista dahil sa angkin nitong ganda. At dito rin pala matatagpuan mga birds ang isang historical site na kung saan nakatayo ang lighthouse na itinayo pa noong panahon pa ng mga Spanish. Ang lighthouse na ito ay itinayo pa noong 1895 bilang guiding light sa mga seafarers na dumadaan sa lugar na to. Ganon pa man mga birds ay hindi ito ang aming eksaktong destinasyon. Kaya bumiyahe na ulit kami papunta sa aming destinasyon doon sa Carles, Iloilo. Malalaki man ang alon ay pagkatapos ng mahigit 2 oras ay nakarating na rin kami. Dito nga pala nakatira ang may-ari nitong bangka at ito ang lugar na tinatawag na Punta Carles, Iloilo. At nang makadaong nga kami dito ay nagpahinga lang kami mga birds ng mga ilang oras at bumiyahe ulit kami papunta sa isang isla. At ang isla na to ay tinatawag na Naburot Island. Ayon sa aming kasama na taga dito ay masagana daw ito sa mga seashells. At dito raw matatagpuan ang napakaraming shell na kung tawagin sa kanila ay butlugan. At mga ilang minuto lang ang nakalipas ay nakadaong na kami sa Naburot Island. Napakaganda ng isla na to at napakalinaw ng tubig at meron itong parang lagoon sa loob. At marami din pala dito mga birds na nakatubo ng mga puno ng bakawan. At dahil pangunguha ng mga seashells ang sadya namin dito ay di na nag-aksaya ng oras itong mga kasama ko. Sobrang dami talaga ng mga shells dito mga birds at napakababaw lang at napakalinaw pa ng tubig kaya madali lang itong kunin. Halos mapuno nga ang 2 kamay ng kasama ko sa isang sisid lang na pangunguha nitong mga shells. Napakasagana pala sa lamang dagat ang isla na to at di talaga masasayang ang oras mo sa pagpunta dito. Para sa akin ay perfect ang lugar na to sa scuba diving at snorkeling dahil napaka-healthy pa ng mga corals nito sa ilalim. At kahit nasa ibabaw lang ako dahil naghahawak ako ng video ay makikita mo talaga ang mga isda sa ilalim. At habang abala sa pagsisid ng mga shells ang mga kasama ko ay pumunta muna ako dito sa parang lagoon dito sa loob. At kahit nasa ibabaw lang ako mga birds ng tubig ay kitang kita mo talaga sa ilalim ang mga corals at mga isda na nakatira dito. At posible ring maraming nakatira na alimango dito dahil sa napaka-healthy na mga ugat ng bakawan dito sa ilalim. Ang bakawan kasi mga birds ay isa ring paboritong tirahan ng mga alimango. At nang nilapitan ko nga mga birds ang mga corals na to ay meron pa itong mga sea urchin sa ilalim. Napakaganda mga birds ng kombinasyon ng napakalinaw na tubig at mga corals at refleksyon ng mga puno ng bakawan dito. Kahit nga dito mga birds sa batuhan ay makakakita ka ng iba't ibang uri ng mga shells. Kaya naglakad-lakad muna ako dito sa batuhan at naghanap ng pwede pang madala namin. Nakakita nga ako dito ng kakaibang nilalang na parang linta. Birds! Kumusta? Daming isda! Daming isda birds daw. Dati pwede silang pakialaman. Kasi wala din silang pakialam sa atin. Ginagawa. Yan o, dami. Oh, grabe. After mga 20 minutes birds oh. Nangangalahati na yung ating dami. Wow. Pagkatapos nga ng mahigit 20 minuto mga birds ay napakadami na nang nakuha ng mga shells ng mga kasama ko. Birds, ano masasabi mo? Natuktan ko! Ikaw birds! Lamig! Ikaw birds! Masarap! Sana! Nag-i-enjoy lang sila mga birds! Iba-ibang uri ng mga shells nga mga birds ang nakikita namin dito. Tulad ng isang to, ang tawag nila dito ay pusik. At ang hawak-hawak naman ni Birds Jade ay samong. Pero ang karamihan talaga sa mga shells na nakuha nila ay ang butlogan shells. At dahil sa nakaka-round na rin kami mga birds ng ginaw ay umahaw na kami para magluto nitong mga shells na nakuha namin. At dito nga kami magluluto sa DIY na kala na ginawa ng isa kong kasama. Nakakamangha talaga mga birds ang dami ng shells sa lugar na to. At nag-assemble rin nga pala kami ng napakamahal na tent na dala-dala namin. At nakakamangha din itong ginawa na DIY na kalan ng aking kasama dahil kahit hindi umuusok o umaapoy ay naluluto yung mga shells. Birds, banata na natin. Kain. Kain dito sa islang di ko kilala. Nanin na isla birds? Naburot. Kain birds. Ganito lang pagtanggal ng laman niya birds. Yan tamo. Lumabas na. Ganyan lang ka easy. Sausaw mo dito sa suka na may Yan birds ang tinatawag na pusik. Kaon. Ginagawa? Si birds AA. Ayan, Ano birds? Birds, pagkita mo.
Kita mo mga banat. Impossible! Paano tanggalin yung laman? Diyos na, ano yun? Palpak na naman. Mga birds. Victory! Tapis.